Sa tuktok ng isang mataas na gusali, nakatayo si Daniel sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang marangyang penthouse. Sa ibaba, tanaw niya ang kumikislap na mga ilaw ng lungsod, mga gusaling hindi nalalayo sa kanyang sariling kaharian ng kayamanan. Sa kanyang pulso, isang mamahaling relo ang kumikinang, at sa kanyang likuran, isang silid na puno ng karangyaan, mga branded na damit, mamahaling alak, at mga bagay na kayang bilhin ng pera. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may malamig na puwang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pangungulila na hindi kayang punan ng kahit anong halaga ng pera. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga sa kamarahang napabulong sa sarili. Lahat na ng gusto ko nasa akin, pero bakit parang may kulang? Hindi niya alam na ang tanong na ito ang magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sapagkat isang desisyon ang gagawin niya. Isang desisyong hindi lamang magpapabago sa kanyang kapalaran, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. At ang kapalit, hindi niya kailanman inaasahan. Si Daniel ay hindi pangkaraniwang binata. Sa edad na 28, siya na ang CEO ng isang multibilyong pisong kumpanya na itinayo ng kanyang ama. Kilala siya sa mundo ng negosyo bilang isang henyo, matapang, matalino, at walang takot kumuha ng malaking panganib. Sa bawat transaksyon na kanyang hinahawakan, milyon-milyong piso ang umiikot sa kanyang mga kamay. Sa kanyang garahe, nakahilera ang mga mamahaling sasakyan, Lamborghini, Rolls-Royce, at isang custom-made na sports car na kakaunti lang sa mundo ang may-ari. Sa labas ng syudad, may isang napakalawak na mansion kung saan siya madalas magpahinga matapos ang kanyang nakakapagod na mga negosasyon. At kapag gusto niyang magpahinga, saglit lang niyang kukunin ang kanyang private jet at lilipad patungo sa mga malalayong isla upang tamasahin ang karangyaan ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya mapakali. Sa gabi, habang nakahiga sa isang kama na mas malambot pa sa ulap, may bumabagabag sa kanyang isip. Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Ganito na ba talaga ang buhay? Ganito lang. Isang araw, habang dumadaan siya sa opisina, natanaw niya ang ilang empleyado na tahimik na nag-uusap sa pantry. Hindi niya sana papansinin, ngunit may isang pangalang biglang tumusok sa kanyang pandinig. Si Pastor Elias daw, grabe magturo. Parang nararamdaman mo talaga si Lord. Oo nga, kahit maliit lang yung simbahan nila, dami raw nagbabago ang buhay. Napatigil si Daniel. Isang maliit na simbahan, isang pastor na maraming napagbago. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong kuryosidad ang gumapang sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagdesisyon siyang pumunta sa isang lugar na ni minsan ay hindi niya naisip na dadayuhin. Isang simpleng simbahan sa tabi ng isang masikip na kalsada. Wala siyang ideya na ang hakbang na iyon ang magtutulak sa kanya patungo sa isang landas na hindi na niya mababalikan. Sa isang maliit at payak na simbahan sa gilid ng lungsod, tahimik na pumasok si Daniel. Hindi tulad ng mga engrandeng gusaling nakasanayan niyang puntahan. Ang lugar na ito ay simple. Walang mamahaling chandeliers, walang aircon, at halatang luma na ang mga kahoy na upuan. Ngunit sa loob, ramdam ang init ng pananalig. Umupo siya sa pinakalikod, pilit na nagkukubli sa ilalim ng isang simpleng hoodie. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, pero may kung anong humahatak sa kanya upang manatili. Sa harapan, nakatayo ang isang matandang pastor, si Pastor Elias, na may mapayapang ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan nito ang kanyang lumang Biblia at binasa ang isang talatang agad na tumagos sa puso ni Daniel. Kung ibig mong maging sakdal, ipagbili mo ang iyong mga tinatangkilik at ibigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Mateo 19:21. Parang tumigil ang mundo ni Daniel. Napalunok siya. Sa isang iglap bumalik sa kanyang isip ang lahat ng taong kanyang dinaanan noon. Ang matandang pulubi sa kanto na hindi man lang niya tinapunan ng tingin. Ang batang kalye na humingi sa kanya ng pagkain ngunit tinanggihan niya. At ang mga empleyadong halos hindi na makakain ng maayos dahil sa mababang sahod habang siya ay nagtatampisaw sa luho. Pinilit niyang iwaksi ang kirot sa kanyang dibdib. Pero mas lalo lang bumibigat ang kanyang nararamdaman. Kung mawala ang yaman ko, sino pa ako? Sa loob ng maraming taon, ang kayamanan ang nagbigay sa kanya ng identidad, ng respeto, ng kapangyarihan. Hindi niya alam kung sino siya kung wala ito.
At sa unang pagkakataon, hindi isang negosyo o deal ang nagpapahirap sa kanyang isip, kundi isang hamon mula sa Diyos na hindi niya inakalang haharapin niya. Kinabukasan, habang nakasakay sa kanyang mamahaling kotse, tahimik na nagmumuni-muni si Daniel. Ang sermon kahapon ay parang hindi niya matanggal sa isipan. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang tumagos sa kanyang puso. Habang bumabaybay sa isang masikip na eskinita, napansin niya ang isang matandang lalaking nagtitinda ng kakanin sa gilid ng kalsada. Nanginginig ito sa lamig habang bumubuhos ang ulan. Pilit na tinatakpan ang paninda gamit ang kanyang kupas na jacket. Biglang may kumurot sa puso ni Daniel. Wala siyang balak huminto pero may kung anong nagtulak sa kanya upang iparada ang sasakyan. Bumaba siya at lumapit sa matanda. "Lolo, magkano lahat ng tinda niyo?" tanong niya. Napatulala ang matanda. Hindi sanay sa ganitong klaseng mamimili. Suot ni Daniel ang mamahaling relo at sapatos na halatang hindi pangkaraniwang tao. Anak, sigurado ka ba? Marami pa ito." Ngumiti si Daniel. "Oo, lolo. Bibilhin ko lahat." Nang ibigay niya ang pera, napaluha ang matanda. Halata ang pagod sa kanyang mukha pero sa likod nito may kakaibang kapayapaan. Tiningnan niya si Daniel at may sinabi na nagpahinto sa kanyang mundo. "Salamat, hiho. Ang tunay na kayamanan hindi nasa bulsa kundi nasa puso." Biglang napatingin si Daniel sa matanda. Parang tumigil ang paligid. Ito ang eksaktong mensaheng narinig niya kahapon sa sermon. Napalunok siya. Muli siyang tumingin sa matanda pero nakangiti lamang ito. Tila walang alam sa kung anong epekto ng kanyang sinabi. Was this a sign? Isang sagot mula sa Diyos? Hindi niya alam pero isang bagay ang sigurado, may isang di maipaliwanag na damdaming bumalot sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, ang kayamanang matagal niyang iningatan ay parang unti-unting nawawalan ng halaga sa kanyang paningin. Gabi na, tahimik ang buong bahay pero hindi ang isipan ni Daniel. Nakaupo siya sa kanyang malambot na kama, hawak ang isang bagay na matagal na niyang hindi binubuksan, ang kanyang lumang Biblia. Dahan-dahan niyang binuksan ito at ang kanyang mata ay napadpad sa isang talata. "Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang at dito'y may nagsisipagnakaw, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doon naman doroon ang iyong puso." Mateo 6:19-21. Natigilan siya. Hindi niya maipaliwanag ang bigat sa kanyang dibdib. Parang unti-unting bumubukas ang kanyang mata sa isang katotohanang matagal na niyang hindi pinansin. Lahat ng kayamanan niya, ang negosyo, ang mga kotse, ang marangyang buhay. Ano ang silbi ng lahat ng ito kung isang araw ay iiwan niya rin? Napahawak siya sa ulo. Ang daming tanong na umiikot sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng pagdududa, may isang tanong na mas malakas, isang tanong na hindi niya kayang balewalain. Ano ang tunay na layunin ng buhay ko? Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, lumuhod siya. "Diyos ko, ano po ang nais ninyong gawin ko?" Bulong niya habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya, isang malaking unos ang unti-unting humuhupa. Kinabukasan, paggising niya, ramdam niya ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon, kapayapaan. At sa oras na iyon, alam na niya ang kanyang desisyon. Sa isang malaking hapagkainan, tahimik na nakaupo si Daniel sa harap ng kanyang pamilya. Nasa paligid niya ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at ilan sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Ibebenta ko ang aking share sa kumpanya at ibibigay ko ang karamihan ng aking kayamanan sa mga nangangailangan." Saglit na katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang pumuno sa silid. "Daniel, biro ba yan?" tanong ng kanyang ama, halatang hindi makapaniwala. "Anak, hindi mo ba naiisip ang sinasabi mo?" Dagdag ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Pero hindi ito biro at alam ni Daniel na hindi na siya matitinag. "Hindi ko kailangan ng yaman para mabuhay. Gusto kong gamitin ang buhay ko sa mas makabuluhang bagay," matibay niyang sagot. Ang dating maingay na si Led ay napuno ng galit at pagkadismaya. "Isa kang hangal, Daniel. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin." Sigaw ng kanyang ama. Paano mo isusuko ang lahat para lang sa isang paniniwala? Hiyaw ng isa sa kanyang business partners.
Hindi mo na ako kaibigan kung itutuloy mo yan. Malamig na sabi ng isa niyang matalik na kaibigan bago lumabas ng silid. Isa-isang tumalikod ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Naiwan siyang mag-isa pero hindi siya nagdalawang isip. At sa sumunod na mga araw, nagsimula siyang kumilos. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang magtayo ng mga paaralan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Nagpatayo siya ng mga ospital para sa mga may sakit na walang pambayad sa pagpapagamot. Tumulong siya sa mga mahihirap, binigyan ng bagong pag-asa ang mga taong matagal nang kinalimutan ng lipunan. At sa bawat ngiti ng batang natutong magbasa, sa bawat pasasalamat ng pamilyang may gumaling na anak, sa bawat luha ng taong natulungan niya, doon niya unang naramdaman ang isang bagay na hindi naibigay sa kanya ng pera, kaligayahang hindi nabibili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Sa ilalim ng isang puno, sa isang maliit na baryo kung saan ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa, nakaupo si Daniel habang tinuturuan ang mga bata tungkol sa salita ng Diyos. Ang kanyang dating marangyang kasuotan ay napalitan ng simpleng damit, ngunit sa kanyang mukha makikita ang isang kasiyahang hindi kayang pantayan ng kahit anong kayamanan. Habang siya'y masayang nagtuturo, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa likuran. Daniel. Paglingon niya, nakita niya ang isang dati niyang kaibigan, isa sa mga unang tumalikod sa kanya noon. Matikas pa rin ito, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Bakit mo tinalikuran ang lahat? Paano kung wala ka ng pera? Tanong nito, halatang hindi pa rin lubos na nauunawaan ang naging desisyon ni Daniel. Ngumiti si Daniel, isang ngiti ng kapayapaan, ngiti ng isang taong natagpuan na ang tunay na kahulugan ng buhay. Ngayon pa lang, mayaman na ako. Sa pagmamahal ng Diyos, sagot niya, puno ng katiyakan. Ang dating kaibigan ay tila napaisip, hindi makasagot. Habang lumalakad ito palayo, isang panibagong liwanag ang makikita sa kanyang mga mata. Parang may isang binhi ng katotohanan ang itinanim sa kanyang puso. Marami sa atin ang inuuna ang kayamanan sa mundo. Iniisip na ito ang magdadala ng kasiyahan at kapanatagan. Pero sa huli, ano ba talaga ang tunay na halaga ng buhay? Ang kayamanan bang natitipon sa lupa? O ang yaman ng puso, pananampalataya at pagmamahal ng Diyos? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like ang video na ito at i-share sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwentong may inspirasyon mula sa Biblia. Salamat sa panonood at pagpalain ka ng Diyos.